Pops na tigiti. Happy birthday to you daw, sabi ni Uwa ni Sita. Kasi wala pa rin siyang kuryente. Yes. Happy birthday to you. Yan yun agad yung bedroom ni Pops. I'm so happy nag-restock sila. Kasi hindi ko tinatapon yung luma ko kahit sa id na. Hanggat may nakukuha akong pigment, hindi ko tinatapon. Kasi nga out of stock tong shade na favorite ko. From Arcadia, yung Divine. But buti na lang, nag-restock na sila. And nakita ko na nag-restock sila. So, instantly, nag-check out ako. Nakita ko. Bago gising ako nun 2 days ago. Or 4 days ago. Tapos dumating siya kahapon. And then, Fearless. Happy Skin na lip and cheek tint. Shade Fearless. Memorize nyo na yan. My favorite. So this is my everyday makeup look after sunscreen. Anyways, today is November 7. And we are going to the hardware today. Kaya ako nag-ayos. And kaya ako nag-start ang vlog. Para may ganap. I'm using the DJI na ulit. Tinesting ko lang yung last vlog, yung last weekly vlog. All the footages of that one was filmed with my iPhone 17 Pro. Fully given. Hindi ko pa nakikita, pero gusto ko makita yung quality niya. Pag lumabas yung vlog, nasa editor na siya. Though, alam ko namang maganda. Tinesting ko lang. Anyways, sama kayo sa amin. Alam mo, kinakabahan kami. Yung panay gusto ko sabihin. Kinakabahan kami sa darating na bagyo. Tomorrow. Ay, hindi pala tomorrow. November 10 daw ang dating. Nakakatawa, birthday pa ni DTV mismo ang dating. Sabi niya, the birthday ko pa dating, hindi ko naman siya in-invite sa bagyong Unya. Yung after nitong si Tino. So, medyo kinakabahan kami kasi grabe naman talaga yung nangyari sa Cebu. Alam mo yung sinasabi ng mga tao na never namang nilang na-experience yun, never namang bumaha dun dati, tapos biglang ganun yung nangyari. So, talaga sa panahon ngayon, you'll never know, ano? Kung anong pwedeng mangyari. So, kagabi pa kami worried ni DTV. Like, worried kami for the house, you know? Kasi, hindi pa siya super duper. Tapos, makalat pa sa laba. Alam mo yun, yung kung ano't ano man, ang daming masisira or mabilis na siyang masisira, whatever happens. Sana ay wag naman. So, we will just continuously pray na hindi siya tumuloy kasi nakakaawa na talaga yung mga deeply affected. Tapos, another extra kaba ni DTV is because sa north ata siya tatama. So, yung pamilya niya doon, Cabanatuan, malapit din sila sa river. Although, sobrang laki ng river doon. Parang halos lagi nang walang laman. Pero, di ba, again, we'll never know. So, extra anxious kami simula nung in-announce yung super big typhoon na yun. Anyway, let's go have lunch before kami umalis. Pakita ko para sa inyo yung update. Bilis naman, lagi. Ano siya. Almost finished na siya sa wiring. Ginawa niya yan lahat mag-isa. Pati itong mga structure na yan. Nakagawa na rin siya nitong walk-in storage closet. So, dumating na si Noknok kahapon eh. Kaya, soon, magkakaroon na ng mga walls. The progress of the rooms. And then, double time din si Noknok naman. So, yan, dumating siya. Ito yung pinapagawa sa kanya ni DTV. Yung labas, wina-waterproof nila ng malala. Kasi, ayan no. Dati kasi itong garden yan, pahaba. Tapos, pinasimentohan ni Atake. Ang nagsimento naman, hindi nag-iisip. Tingnan mo, if hindi nyo mapapansin sa video, pero parang paslant. Eh, nandun yung kanal. So, every time umuulan, dito lahat pumupunta yung water, imbis na sa kanal. Ayan no, pag ganun siya. So, pag napupuno dito, sinisip-sip daw ng wall, and then, nagli-leak na dito sa loob. Kaya, sobrang nagmo-moist yung walls. Kaya, ayan. Wino-waterproof nila ng sobrang kapal yung wall outside. Ito naman, enjoy na enjoy lagi pumasok dito kasi ang dami niya nakukuha. Huy, lagot na naman to. Let's go! Wagyu, come here. Bye-bye. Hi, bye-bye na. Hi, Berkeley. Ay pala, kahoy naman. Tignan niyo yung ni Wagyu. Toys. Kada may chance siyang makapasok doon, kukunin niya sa sahig itong mga to. Yung pinagputulan ni DTV para sa mga wires. Yan, ang paborito niyang laruan. At saka yung takip ng spray paint. My God, favorite niya to. Sabi nga doon, bibili daw siya ng mga spray paint today para mapalitan na to dahil wala siya. May bigay. Tapos dumating na rin yung mga organizers na binili ko para ma-organize na namin to ni Judy. Mga albums, yung mga manggagaling dito. Para mabawasan na ng kalat itong mga nandito, mga anik-anik
I-organize namin yan ni Judy soon. Dito sa vlog na to. Para maka-lesson sa kalat na to. But most of these naman, dun mapupunta sa storage na ginagawa ni DTV. Mga gamit ni Mommy tsaka ni Daddy. Whew! Kailangan kaya ni Don to. Sana hindi. Okay, we are now here at City Hardware. With Kong Prak. Okay. Kaya na yun din. Yung first time na bumili si DT. Ang tawag dyan lang? Ceiling PVC. Yung first time na bumili siya ng ganyan para dun sa buong living room namin. Sa Manila niya binili. Kakatipid niya. Mas mura kasi dun sa nahanap niya sa marketplace compared sa mga hardware daw. Tapos, mura lang din yung shipping hanggang bahay namin sa Las Piñas. Kasi pag sa Lipa ipa-deliver, sobrang mahal. Kasya naman daw sa kanya namin. Diyos ko, siniksik niya talaga dun. Ibinyahin namin hanggang Lipa na nakasusok dun sa loob ng saka namin. Kami ninoknok, gilid na gilid lang kami. Opo na gano'n. Tapos, nung nagpunta kami dito sa City Hardware last week para bumili ng pintuan, nakita niya meron dito. Same price lang. So, dito na siya bibili. Natatawa din siya. So, dito na kami bibili para ganito na lang din daw yung gagamitin niya sa room ni Mommy tsaka ni Dad. Dahil mas padali ito tsaka mas matibay ito. Bakit mas maganda yan kaysa sa plywood na kisame? Sabihin mo. Mas maganda. O, bakit? Mas mura. Mas mura. Mas madaling ikabit. I-compute mo. Mas mura ka sa labor, sa materyales, sa pintura. Hindi ko dala yung mic ko. Mas madali. Kabet. O yan, sana naginig mo. Wala, 180 lang. Back home with these little Colettes. Rekto na agad dun si sis. Nagmamadali si DTV kasi iiwan niya sinoknok mag-isa. Tawag dun, palitada. Uulan. Mababasa yung semento nila. Ay, nagmamadali sila. Kaya pala, super duper madali. Hindi na napatumpik-tumpik pa. Wow, ang ganda na. Ay, no. Masemento ka dyan, sige. Diretso na. Nakapag-bihis ka agad, love. Ganda na. Malinis ng tignan. Unti-unti nang nabubuo. So, ako naman, I have to make at least one video. Dahil nga, ang tamad kong gumawa ng mga short videos lately. Meron akong dumating na velvet tint, blurring tint. Yung goal ko is watch to today. Okay, here's another one. Kakatapos ko lang mag-bereda, tapos dumating ito. Oh, this one is from Modella. This one is my November and December pieces for Modella. Kasi meron akong 1-year contract with them. So, they sent me products na papapromote nila per month. Sabi ko, isabay na nila yung pang December kasi aalis kami ng end of month para bit-bit ko yung December. Tapos, kahit dito talaga ako excited. They asked me if I wanted something from Iloilo and Napoleones! Nasira daw yung box ng isa sa nilipat. Hindi ko alam kung kailan ako last nakakain ng Napoleones. Matagal na panahon na. Apparently, Bacolod pala to. Pero, meron na rin daw nabibili sa Iloilo. So, buti na lang sabi niya, ihahanap daw niya ako. Ihahanap niya ako. Thank you so much. Sasarap to kapag gagaling sa fridge. Pero hindi ko na kayang pilihan. Kakain ako ng isa. Ang ganda naman ng dalagyan. Chichal. Nilipat daw nila kasi nabasado yung box kagabi. Kasi maulan daw. Thank you so much, Modella. We just finished dinner. And ito yung last na inaantay ko. So, let's unbox it. Sabi niya kasi muna, kanina umaga, pinadala daw niya ito via GMT. Tapos biglang lalamove na lang daw pala. Para daw mas mabilis. This one is from Every Label. If you remember the bagong
bag na gamit ko sa Europe. It's from Every Label. Sila ay one of the authorized sellers ng bago dito sa Pilipinas. So happy. Happy things inside. They sent me a new bag. Ang ganda. Alam ko lang ay ito. It's so nice. They made me choose. Ito naman. Ito naman sinapnap naman agad eh. I-unbox lagi. They made me choose what design, and ito yung napili ko na color pala, color. Kasi pareho lang na ganito. Sabi ko, this animal print kasi wala pa akong ganito. It's so pretty. Cute. Everyday bag. So this is the brand Bagu, and it looks like that. Si Nini, nagpapasabay din siya ng Bagu before pa. So, pwede rin kayo kay Nini. But, si Every Label, sila naman ay official distributor or reseller dito sa Pilipinas ng Bagu mismo. Sometimes ata limited, but I think mas limited yung kanilang mga pieces na on-hand dito. So, gusto nyo ng on-hand, tapos may magustuhan kayo sa page nila, then, ayun, nandito na. Kay Nini naman, kung may other styles kayo, you can pre-order. Yun lang, medyo matagal siyang dadating. What is this? Gara. Ano ito? It's also Bagu. It's like a supot. A bougie supot. Na meron pang pouch inside. So cute. It's called Pleated Bagu in the color Chrome Metallic. This one is nylon pochette in the color or print leopard. So thank you so much, Every Label. And also, I'm so excited. Same owner ng Every Label is also the owner of Go Whole. If you remember this from my previous vlogs, posts, it's my favorite. Coconut milk creamer, finally. So, lagi ko itong nare-rave before kasi ever since I tried putting this sa aking iced coffee, even yung hot coffee ni Don the Builder, I cannot have my home coffee anymore without this. Tapos, ang dami kong stocks, no? Tapos, nung andito si na ate nung February, yung dalawang malaking stock ko, hiningi niya. Siyempre, binigay ko kasi madali naman ako makakabili ng akin. Or, yun nga, thankful ako na lagi naman nila akong pinapadalahan. Just to find out, nung naubos na yung akin, ko-order na ako, nag-discontinue pala sila. So, sobrang lungkot ko kasi wala na akong stock. Buti na lang, just recently, nung nandito si Kuya, meron siyang nahanap or pinasalubong sa akin from Davao na coconut sugar. Kahawig niya yung lasa. So, yun ang ginagamit ko. But, nung pinost ko yun, they told me na they're finally back with this one. So, they're gonna send me daw. Yay! Dami. I'm so happy. Thank you so much. 1 year ang expiration. November 25, 2026. Yay! Thank you so much, Miss Nina of Go Whole. So anyway, if you guys also tried this and nagustuhan nyo rin, gusto ko lang i-announce na may stock na ulit. Sobrang sarap nito. Like, hindi ako mahilig sa coconut flavor. Ayoko ng coconut water. Hindi ako umiinom ng buko juice. Ayoko talaga. Pero, nung tinry ko tong coconut milk creamer na to with my iced coffee, sobrang sarap talaga. Ano ba? Hindi kasi siya lasang coconut. Pero it just gives extra creaminess and milkiness dun sa aking iced coffee. Tapos, if kaya mo, pwede din ito na yung kapalit ng sugar. Hindi ko kasi kaya. But, ito kasi yung healthier option ng creamer tsaka ng sugar. Para hindi ka nagamit ng mga artificial creamer. Sugar. Ito, all-natural creamer and substitute to dairy and coffee creamer. No refined sugar. Sustainably farmed. Ayan. So, healthy option siya. Si Don, pagka ginagamitan ko ng ganito, kaya na kasi niya na walang sugar. So, coffee lang tsaka ito. Ako, ginagawa ito. Two kutsaritas of sugar kasi ako. So, ginagawa ko 1 kutsarita of sugar and 1 kutsarita of ayun, at least nabawasan ng sugar. Ayun lang. Again, thank you so much, Miss Nina. So, ay, sige na nga. Good night.
o'clock. I just finished taking a bath kasi mainit. Baka kasi mamaya o bukas lumamig na or umulan na dahil may paparating na typhoon. So, naligo na ako. Para sa mga sunod na araw, pwede ako maligo. Pero, papaliguan din ni Judy yung dalawa habang maaraw. It's a ligo day para sa aming mag-iina. It is November, ano today? 8. And double time tayo sa pagtrabaho for 11-11 because ang dami pending na work. Hindi ako sana nag-vlog kanina dahil wala naman ako vlog. Anyways, I'll just upload the Lovito vlog and then I have to submit scripts for 2 videos. Nagawa ko na yung mga ibang bagay kanina. Ba't ba kasi ayaw ko tignan yung calendar ko? Feeling ko talaga memorize ko. Alam mo, nag-realize ko din, meron akong few items na biniling pasabay when we were in Europe. Tapos dumating na rin yung aking box from New Zealand na may mga pasabay din doon. Na itago ko kasi para nga hindi magulo dito. Nakalimutan ko na sila, hindi ko na na-post. So, sana this week ipopost ko. Nandito siya sa calendar ko nga ngayon Saturday. Tapos nag-realize ko, mag-11-11 pala. Kaya, hindi ko na lang siya isasabay. Next week ko na lang siya ipopost. Kailangan ko siya mai-post kasi alis na naman kami in less than 3 weeks. So, para ma-dispose ko na siya dahil 3 weeks din kaming mawawala. So, Pasko na pag-uwi namin. Kaya kailangan mai-dispose ko na siya. Mag-real time unboxing ako. Every time na may dumadating. So, usually, kaya tambak lang lahat ng Judy doon. Tapos, nagawa ako ng unboxing video or pictures or ano. Pero ngayon, sobrang dami dumadating dahil nga holiday season. Para mabilis ko nang nasusort kung meron ako i-keep, meron ako i-share, igagamitin na ako agad. Then, habang may dumadating, i-unbox ko na. Since naka-weekly vlog naman ako. Ooh, this is the one from Casetify. So excited. Sobrang saya ko nung nag-message sila sa akin. Alam mo dati, nag-iipunan ko pa talaga to. And then, you know, ever since, parang 3 years na ata, never na ako bumili ng phone case kasi I'm so lucky. Na Thank You Box is sending me pop sockets and OtterBox cases. So, yun yung gamit namin dito palagi. Pero sobrang happy ko pag nung nag-message siya si Casetify kasi nga, ganda. Tsaka ano, dati ko itong binibili talaga. Pero hindi, isang beses ako bumili. Pinag-ipunan ko kasi yun. But thank you so much, Casetify. Your new Casetify pieces are here just in time for Casetify's 11/11 sale happening from November 3 to 14. Oh my God, pag lumabas tong vlog na to, tapos na ulit ang sale. So, sa Instagram ko na lang siya mapopost just in time for the sale. But, they sent me 2 cases and 2 accessories. And pinapili nila ako, so ito yung pinili ko. Excited ako kasi hindi isa personalized. So, this is the first one na pinili ko. Para siyang yung mirror na case and silvery kineso. And the other one is a personalized one. So, tinanong nila ako, I can put initials, pictures, whatever personalization I want. And, ang cute. Ayan, ang pinalagay ko. Ah, my babies! Hello, I'm a dog mom. Oh, ang cute! Oh. Thank you so much, Casetify. Pala hindi ako bumili nga. Nagpabili ng ganito yung mga ate ko at si Nini. Tapos, takantaka ako. Sabi ko, gusto kong bumili for myself. Pero, ang dumating dalawa lang. Kaya nga pala, tinanggal ko yung akin. Kasi papadala nga pala akong Casetify. Yung MagSafe. Oo, ang ganda pala nito. Kasi ganyan siya. Pwede mong galaw-galawin. Cool. I love it. So, for the mirror, kasi yung luma kong ganito, pangit na, nahuhulog na. Nagwawala si Wagyu, ayaw niya talagang maligo. And lastly, this is a phone charm. Frosted bows, para mag-match dito sa case na to. That's why I chose this one. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, kabayo! Ay, kabayo! Oh my God! God! Ito na lang, matibay sa Casetify. But, ganyan. Cutie! Thank you so much, Casetify. I have to post this na agad-agad para umabot sa 11/11. It's now 4:45. Natapos ko na lahat na kailangan ko i-submit at gawin. Umiiyak na si Wagyu. Ayoko pa siyang pakawalan sana kasi sana nagagawa pa ako ng isang video. Tapos umiiyak na. So, bago ko siya pakawalan, I'm just having a quick snack dito sa kwarto. Dinadjudge ako ni Barkley dito sa gilid. Sarap talaga ito. Salted egg fish skin na na-discover namin sa Taiwan Airport. Pinakaabang-abangan kong merong mag-Taiwan sa friends ko kasi tinitipid ko yung binili namin ni DTV. Buti na lang, si Coach Carmen nagpunta. So, nakapagpabili ako ng 3. So good.
Ginagawa na ni Judy yung kanilang gulay for the week. Naubos na kasi namin today. So, sakto, Monday niya ginawa. Naubos na namin kanina. So, 1 week. Tapos gagawa ulit siya ngayon for the next few days. Pero, lalabas daw muna sila. Magwo-walk. Wait lang. Sinusulit namin na nakaka-walk sila outside habang hindi maulan. Kaya pala kanina pa tinatanong ni Judy kung papalabasin na niya sa crate. Sabi ko, wag muna. Kasi hindi pa ako ready makipagkulitan. Dahil nag-work pa ako. Ayun pala. Siya pala may gusto. Dahil mag-walk sila sa labas. Sabi ko kasi wag na i-walk dahil yung ginagawa niya yun. Pero gusto daw niya. So that's good. Okay. I still have 30 minutes of katahimikan. Today is the arrival of Bagyong Unya. Unya, Unyo? Sa O. Anong Unya? November 9. Birthday kasi doon bukas eh. Bukas daw talaga dadating. Bagyong Lucas. But, kidding aside, ninenervyos na talaga kami. Lalo si Don, ginakabahan talaga siya. Tsaka nakakatakot kasi first time akong ma-experience na lahat ng bahay namin, sakop. Parang lahat iniisip mo. Kasi signal number 3 in Nueva Ecija, kaya na doon. Bagong gawa din yung bahay nila doon. Yung Manila house namin, bahay kubo. And then, nandito kami sa Lipa na in the process pa ng paggagawa. So, madami pang mga loose na may mga loose pa na yero. Tapos, sobrang daming kalat na yung mga tinibag. So, nagpapanik si doon. Kahapon pa yung nagpapanik, hindi nga siya nakakatulog. Kasi baka biglang umulan or humangin ng malakas during the night. Sana hindi na siya tumuloy. Lumiit naman daw ng konti, pero sana hindi na tumuloy. Anyways, kahapon, ang announcement, signal number 2 lang dito eh. Pero pagising namin ngayon, nakalagay signal number 3 na tumuloy pa. Kaya, we are very anxious. Yun, kaya mga kami ng maaga kasi akit daw sila sa bubong at mga gagawin yata sila. Tapos nagdiligpit sila sa paligid ng house. Nakakatakot kasi nangyari sa Cebu na nakaraan. Parang, lagi mo iisipin, imposible yung mangyari dito, ganyan, kasi wala tayo sa malapit sa ganito, nasa safe tayong lugar. Pero pag niisipin mo yung mga recent din ng mga binabaha ng sobra, like yung sa Cebu, tsaka nung last year ba yun, nung October din last year, yung sobrang lakas na ulan, may mga lugar na hindi naman binabaha dati, pinasok. Tapos kami dito sa Lipa, nandito kami noon eh, sobrang malakas na bagyo noong October last year. Binaha lahat ng paligid ng village namin, as in na hindi naman binabaha before. Actually, yun yung dahilan, ba't biglang ginawa ni DTV itong bahay? Kasi nag-start lang yun, may tulog yung kitchen namin. Tapos pumapasok yung tubig. Hindi kami binabaha, pero pumapasok yung tubig sa house kasi sobrang lakas ng water volume. Pumapasok sa ilalim ng sliding door namin dito sa may kitchen. So kami ni Judy, tuloy-tuloy kami. Tapos pasyente pa kami nung time na yun. First time nangyari yun. So parang nakakapraning. Tapos yung, as in walking distance dito, lubog. Lubog sa baha na never naman nangyayari dati. So ngayon talaga mapapraning ka na kahit hindi nangyayari before, hindi mo na alam. You can never be kampante enough. Ay, bullshit ng mga corrupt kasi yan eh. Sila talaga may kasalanan ng lahat ng ito. Anyways, let's make coffee. Sobrang hirap magpatitingin kapag paulan na didisrupt yung habit. My gosh. So, hinayaan namin na naka-diaper dito sa loob. Pwede syempre kahit saan siya umihi. Kasi naka-diaper naman siya. Dahil hindi nga namin pinala. Hindi ganun. Tsaka yung sabi ko pa kay DTV, naiilang ako kasi syempre pagdating yung super typhoon, lahat nagpre-prepare, lahat nagpapanik, lahat anxious. Kaso, 11/11 na, pag 11/11 din pala ko sinashare sa inyo yung busiest day or work day for us ng mga content creators. Kasi dyan talaga, biggest sale of the year always. So yan yung marami kaming trabaho ng mga brands na kaliwat ka na nagpapapromote. Simula nung isang araw hanggang bukas, sunod-sunod sobrang dami kong mga kailangan i-post. Ang awkward naman kung ipopost mo yung mga budol videos na pagdating yung bagyo. Gaya today, yan ipopost ko today. Kahapon ang dami ko pinost. Tapos today, 3 ata ipopost ko. It's so creamy. Ilan mo yan ah?
siya kanina. Tapos, ngayon, calm na. Calm din yung mga anak ko dun sa likod. I can't get myself to work. Kasi ang work ko ay magbudol. Kasi nga 11-11. Parang hindi ko kaya kasi mga bagyo. Parang wala sa realidad. So, hindi ko gagawin. Hindi ko ginagawa yung video na kailangan kong gawin. Ang gagawin ko na lang ngayon ay I've been putting off doing kasi naka-on lang yung balita. Kailangan ko na tong lagyan ng laman coming from here. The last time na sinort ko to, nagkasakit-sakit ako. Medyo Makati na kasi yung lalamunan ko nun. Tapos lumala yung allergies ko dahil dun sa mga alikabok. Kaya natuluyan, nagkasakit ako. Sinipon ako, mati yung lalamunan ko. So, isang linggo ata ako may sakit nun. Ngayon, babalikan ko na ulit. Ilang beses naman na itong nalinis na JD. So, siguro naman konti na lang yung alikabok. Mostly mga pictures naman. Kasi sobrang daming pictures ng pamilya namin. Alimutan ko na kung ano itong mga binili ko. Pero mostly mga organizers for drawers. Sabi ko kayo dun, ito na naman ako, kasi ito din yung dilemma ko dati, nung nagsimula pa lang kami sa bahay kubo. Parang maya ako bumibili ng mga organizers, and it's never ending kung ilan ba kailangan. Minsan nasa-sobrahan na, minsan naman dahil mo na nabili, eventually kulang pa rin. Pero buti na lang ngayon, mura na talaga lahat sa Shopee. Ito, ang dami kong binili, 24 pieces ata ito. Ano yung naman itong ganito kadami? 2, 4, 16? 16 pieces ba? Alam ko na yung dito. Pero sobrang dami kasing abugot at basura dito sa bahay namin. Parang kailangan na maraming organizers. So siguro 2 set yung binili ko. Siguro naman hindi na magpukulang. Meron siyang ganitong size. Mga ganito, paliit. Ito yung pinaka-useless feeling ko. So it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ganito kaliliit. 8. And then 8 din na ganyan kaliliit. And then it has 6 na medyo mas mahaba. And then it has 3 na ganito. Ayan. I'll use that for the drawers. This one naman, bumili ako ng ganito. Sobrang dami din kasi naming mga pictures na loose. Alam mo yung mga nakalagay pa sa Kodak na papel with the negative. Sobrang dami. Yun ata naisip ko nung binili ko ito. Para dito ko ilalagay sila. And then nilalagay ko dito sa door. Isang store lang lahat. Lahat ng makita kong magaganda doon. Binili ko. So 5 na ganun. Pwede ko nilagay dito yung mga love letter ni Mami tsaka ni Daddy. Kasi meron din isang napakadaming file doon na puro love letter nila. And then I got this tray. Ano kaya size? For the diffusers. 2 binili ko. Okay, let's start. Sobrang kalat pa ni DTV. Pero yan. Para yung water, minsan kasi natatapon pagka nagbubuhos kami ng water. And para ng konting arte. And then, I'll put the essential oils. Ganito nga ang naiisip ko nga. Para hindi makalat. Saka para hindi masisira yung kahoy. Okay, 1 drawer down. Dito yung mga batteries, mga new essential oils, and mga opened essential oils for this area. Some more essential oils. Lahat ng mga susi. Some documents. Isa pa lang. Ito, iniisip ko pa kung nilalagay ko dito kasi it's a big space. Tinatanong ako ni DTV kung okay na ba sa akin yung malaking space or lalagyan niya ng ganun. Madali namang mag-request pag gusto ko yung Ito lahat ng mga frame. Display ko kaya to para may isang picture lang. Takip natin sa wifi. What? Okay. Ito yung mga pina-frame ni Pops na tigi-tigi isang picture namin. Albums again. I don't know where to start. So, ito daw ang mga pictures. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pwede na pala ito. Yung mga hindi naka-album, nakalagay pa sa mga ganyan. Tapos ito pa, isang sako mga guys. Dami. Guys, ito. So
lumabas na si DTV. It's his birthday today. It's October 10. It's the next year already. And thank you, Lord. Wala na si Juan. Hindi na ako nakapag-vlog yesterday kasi habang nagsusort kami ni Judy, nagdidinis ng mga pictures, brown out na. That was around 5. Tapos lumakas yung bagyo, nakakatakot na. And then, buti na lang around 9 o'clock ng gabi, nagkakuryente na. Pero medyo malakas pa rin. Pero good thing, nung bagyo yung tulog namin, hindi na siya malakas. May mga nilipad kaming konting yero, pero yun yung mga yero na hindi pa naka-super kabit. Yun sa garage namin dahil hindi pa nga tapos yung labas. Parang semi-kabit pa lang siya. Nilipad siya sa mga sasakyan. Kami doon sa aking gabi, feeling niya natamaan yung mga sasakyan namin. Pero ewan ko ngayon. Birthday boy. Love. Happy birthday to you daw, sabi ni Uwan. Ayan na, oh. Diligpit na siya. Dalawa ni Noknok doon sa harap. Birthday na birthday, diligpit doon. Last year, alam mo, ganito kalakas na bagyo. Hindi pala ganito kalakas. Parang mas malakas nga yung last year. Buti na lang. Hindi pala nga sumupra ng lakas yun. Itong si Uwan. Birthday naman ni Mac. Saktong-saktong birthday ni Atake. Ganito din kalakas. Pero mas nakakapanik yun kasi syempre may pasyente kami nun. Nasa Japan nun si Mac. First time na pinasok yung bahay namin because of the lakas ng volume sa ilalim. Dito lang naman sa likod sa kitchen. After nun, pinaayos na agad yung sahig kasi pinasok na kami. Mababa lang naman kasi nga kami ni Judy. Nandun kami sa pinto. Ako kasi first time ko experience na papasokin yung bahay. So, isip-isip ko ayokong mabaha. So, kami ni Judy, parang 5 oras kami. Pinapalis namin palabas. Hindi namin hinahayan. Sabi doon, alam nyo, hindi yan matatapos. Eh, titigil. Yun naman mapipigilan yung tubig. Sabi ko, ayoko namang hayaan na nakikita lang namin pumapasok. So kami ni Judy, winawalis lang namin. Anyways, ayun, birthday ni Mac last year. Binagyo kami dito. Ngayon naman birthday ni Don. Yung sabi ko, ano to? Every year, nade-delay. Next year pa birthday ko. Kasi October si Mac, November si Don. Tapos December ako. Sabi ko, so next year birthday ko ba? O naman sana. Pinahina daw ni, or binasag daw ni Shera Madre ang bagyo, kaya hindi na siya lumakas. Thankfully, tapos na. Sana. Hindi ko alam, pero dito sa amin sa Lipa, tapos na. Hindi pa ako nakakapag-phone eh. Hindi pa ako nakakapanood ng balita kung ano na ba sa ibang parts. Pinapanood din namin kagabi yung CCTV ng bahay namin sa Manila. Sobrang lakas din ng hangin doon. Pero kung ano namang hindi kasing lakas ng nangyayari dito. Thankfully talaga. Thank God. Tapos na. Anyways, the agenda of the day is tutuloy ko lang din yung pag-organize na ano ko kahapon. May mga ginawa din ako kagabi dun sa kitchen, sa drawers. Kasi naka-on yung ilaw dun. Nung kumain kami, tsaka nung nagliligpit si Judy. So sumabay na ako habang bukas yung ilaw. Nakasaksak sa power station. Para masulit, nag-organize din ako dun ng mga drawer. So today, huwag niyo ko i-judge, ito pa yung suot ko. Hindi na ako nag-abalang mag-bihis kagabi ng pajama. Kasi nga brown out nung humiga kami. Tapos nung nagka-kuryente, nakahiga na kami, nakakatamad na. So, ito pa yung suot ko. This is reality. Huwag niyo akong inaano dyan. Kaya hirap din mag-daily vlog kapag nasa bahay. Mag-judge ako. Minsan 2 araw, isa lang suot ko. Anyway, tapos ano nga ngayon November 10. So, usually, like ko sila sabi ito eh. Pag birthday ni Don, the busiest day of my year. Pag birthday ni Don. Kasi nga, November 10, eh, 1 day before 11/11. So, yun yung laging, halos di ko siya mabigyan ng attention for his birthday kasi nag-work ako. So, today, hindi ko pa yun alam. Hindi ko alam kung paano ko i-execute yung aking mga kailangan i-execute for 11/11 during this calamity. Though, buti naman, hindi siya masyadong malala. Kasi doon na nagsabi, ang gawin ko daw na video today, kailangan ko rin kasing gumawa ng isang video like 11/11 records. Wala talaga akong maiisip. Usually naman kasi nire-recommend ko mga makeup, beauty stuff. Sabi niya, i-recommend ko daw yung mga things na magagamit during bagyo and brown out. So, siya yung nagbigay sa akin ng listahan. Buti na lang, yun na yung gagawin ko later. Now, 1:30, we had DTB's birthday lunch. Nag-order na lang ako ng mga crispy pata, pansit, and everything. And now, ito yung mga nagawa ko kanina. Ito na lang yung hindi ko natapos. Konti na lang. But, here, ito yung mga pinakalumang mga pictures, yung mga galing pa sa Saudi. Yan. Grabe, sobrang dami. Dami ko na yung na-dispose. Yung mga doble, yung mga sira. Ito pa. And then, ito, may isa pa akong space. Ito yung mga naka-frame dati. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin dyan. And then, here, lahat ng mga naisalba ko pang mga album. Tapos ito,
Isasort ko pa. Meron kaming bisita kasi wala pa rin siyang kuryente. Tapos, ito yung, ayan, inorganize ko lang by muka. Ito lahat mga pictures ni Pops and some of his friends. Yung mga loose na ganito, ang dami kasi namin ganito. Yung naka-ziplock lang. Tapos, kalat-kalat. Tapos, ito pa, oh. So, somehow, yung mga pictures na individual na nakita ko, sinort ko na lang isa-isa. Halimbawa, ito. Ito, kay Nini to. So, yan. Meron siyang picture with her friends, mga ganun. Swimming pictures niya. Yan. Ito mga kay Mac. Ito halo-halo na kami ni ate, tsaka si kuya. Kasi most of our pictures naka-album. Ito kay mami, ito kay daddy. Yan. So, ito na lang. Isasort ko kasi kagaya nito, sira pa. Halimbawa, yung mga ganitong sira na and mga may amag na, ganyan. Ako pala yan. Tinatanggal ko na lang. Tapos yung mga walang kwenta, like, for example, sobrang dami naming times na Disneyland separately. Like, minsan kami lang ni kuya, minsan si daddy lang, minsan si mami. Basta ganun. In separate occasion, sobrang dami namin pictures ng Disneyland. Ano ba? Nang halimbawa yung Disneyland parade. Tulog. Yung mga yung tinatapon ko na kasi ulit-ulit na lang naman. Tapos yun yung mga ganyan, oh. Yung mga wala namang, ay, nandun pala kami. Yan, yung mga ganyan, tinatapon ko na. Para mabawasan. Or yung mga random na pictures na hindi naman kita kung anong nagaganap. Ayun. Tapos nilagay ko na lang sa either dito or doon sa mga inorganize ko. Yun pa yung gagawin ko. Tapos ito, susort ko pa din. Ilang linggo na akong nag-ayos ng pictures lang. Si Judy naman, inayos niya yung mga libro, mga ganyan. Matatapos din tayo dito. Check, it is na 3 o'clock. Sabi ko na nagawa. I'm so happy. Ito yung inayos ko tong area na to kasi kanina punong-puno to tsaka itong side na to. Wala nang madaanan papunta dun sa window pag nagsasarado ng blinds. So now, there's big space here. 3 malalaking sakong basurang ganito yung natanggal. Kasi na-sort ko na. And then, inayos ko muna lahat ton. Mga bagay-bagay like office supplies, mga stuff ni mommy. And then, this side, itong 3 to, mga books ni daddy, picture frames na ayoko namang itapon, pero ayoko ding i-display pa. So, nilagay ko lahat sa isang lalagyan. And then, ito, mga books ni Pops. Yung kanyang mga gamit pa ni daddy, plus yung mga mask cards nung week niya. And then, ito, mga stuff pa ni mami. So, bibili pa ako. Gabi, kulang na kulang pa yun yung mga ganitong malalaki na nandun sa loob. Itong 2, mga gamit pa yun ni mami, mga sweaters and stuff. Bibili ako ng malaking ganito for that. Ito, ang 3 malalaking sako. Yan. For yung mga encyclopedia namin. We still don't know what to do. Tinatanong namin si mami kung pwede bang i-donate na lang namin or magagamit pa ba yun. Sobrang dami namin encyclopedia. Like, 1 set for kuya, 1 set for sa amin ni ate. Tapos 1 set para kay Natian. So, may child's encyclopedia pa. Tapos ito, puro mga gamit na to ni daddy na hindi mo na namin ginagalaw. Basta as is, nandyan pa. Gusto ko kasi maayos na sila para pag nagawa o natapos yung storage dito. Teka, papakita ko sa inyo. Update. Ayan, ito yung iba pang mga gamit ni mommy tsaka ni daddy. So, bibili ako ng more na ganito. Para pag lipat tayo sa kabila. Ayun yung storage eh. Ayan. Para pag nagawa na tong storage. Yes! Ayan yung mga shelves. Ang laking storage. Walk-in storage to. Ng everybody. Ano siya dyan. Naka-pile. Ano ba tawag? Salansan ng mabuti. Ng per basura. Tapos, dito lalagyan ng hangeran. Para yung mga gowns, dresses, and everything. Tapos sa baba, more storage. Yun ang atake. And then, dito, accordion na lang. Door. And this is the update of the master's bedroom. Smile mo na dyan, Nok. Yes. Pogi eh. And then, pinrame ko lang din tong 2 girls. Para meron din silang picture na naka-display ito. So, itong 2 lang muna i-display ko. Ayan. Yay! I'm so happy. Unti-unti na tayong natatapos. For now, maliligo na ako. Para magbago ng outfit ko sa vlog na ito. At 2 araw ko na suot. It's now 8 o'clock. We just finished dinner. And magiinuman sila. Pero ako din daw dapat eh. Kasi birthday niya. Ano inumin? Yan? Ako, look yun. Yan.
Happy birthday to you. Ha? Ano? Yung Cake. Kaya nga. Ayun lang. Bye-bye. Mag-iinuman na kami. Ako na uli. Si Judy. Ate, sino ba ate? Puti lang naman. Masyado ka lang nag-ano. Seryoso ka sa buhay mo. Lumabay ka na dito. Pagtapos mo dyan. Pilitin mo maging masaya. Dami sinasabi. Ba kayo bibili ng hardware? Good morning guys. It is the next day already. Nag-vlog ba ako kahapon? Hindi ata ako nag-vlog kahapon. Yesterday was 11/11 and super busy ko sa 11/11 things. Tapos shucks, naharangan pala yun. Nagliligpit kasi ako, 'di ba? Tapos nakita ko, dami ko nga pala ditong, hindi mo madami, onti lang pala. Yung mga binili kong extra stuff from Europe. Ayun. At saka ito. For shipping na sila today. So, nakita ko sila, naalala ko na may mga ganun nga pala ako na dapat i-post. Nung dumating kasi kami galing Europe, nandito na yung aming New Zealand box. So, may mga extras din doon. Sabay-sabay ko na sana silang ipopost. Nakalimutan ko na. Kakaligpit namin na ligpit dito, na itago ko siya doon sa storage doon. Ayun, nakita ko kahapon and then pinagpo-post ko na, naubos na rin siya. Pinak ko na rin kagabi. Tapos, binook na ni Atake. Siya kasi ang taga-book ko. Para ngayon, pipick upin na lang. So yun, kaya busy ako kahapon. And then today, nung morning, nag-admin work lang ako. And pinansin ko lang yung aking mga revisions na sinend ng manager ko. Tinapos ko na. Ngayon, agenda today is, eto na naman. Ewan ko kung naipakita ko sa inyo, pero halos natapos ko na rin tong ginagawa ko dito nung isang araw. Ang dami nagtatanong, pinost ko to sa Instagram. Itong mga albums na to. Naipakita ko na rin pala yata dito. But, ayan o, tingnan mo. Ayan yung mga luma. Ito talaga yung mga OG na albums namin from Saudi pa. Ang dami nagtatanong kasi kung saan nabibili. Hindi ko alam. Kasi yan, tingnan nyo. Hindi nababasa yung sa green. Ayan. Mga galing pa to sa Saudi. Ito yung last na lang na hindi ko pa nagagawa. But, sinuksok ko muna sila lahat dyan. Itong final na to. Ito din, hindi pa rin yan final. Basta naglabas ako ng 2 frames, yung family frame namin, tsaka finrame ko yung 2. But hindi yan yung final. Anyways, itong mga to, gamit ni Mami tsaka ni Daddy. Isosort ko pa. Galing yan sila dito. Pinalabas ko na. Kasi dito na ata sila gagawa ngayon. So, yan ang final look ng side na ito. So, isosort ko na naman to kasi no isang araw, yun yung sinort ko. Ngayon, ito naman ang ipagsusort ko. Titignan ko kung ano yung mga papasok dito sa storage na to. Let me show you the update. It's still like this. Masilya na nila lahat yan. Pero ang tinapos talaga nila ay the storage room. Finally, tapos na. Ganda-ganda. Char, hindi yan yung maganda ito. Tignan nyo. Tada! Ayan, ang ganda na, diba? Ito yung lumang sahig sa kabilang room. Nirepurpose na lang. Yung iba kasi bukol-bukol na, tsaka sira-sira na. So, ito yung mga maayos pa. Pero dito, tsaka doon sa kabilang room, bago na yung gagamitin. But ito yung mga natira. Doon sa room ni Atake. There, ang ganda. Ito yung PVC ceiling panels na binili namin sa City Hardware noong isang araw. Yan yung magiging kisame sa buong area. But, yan, malalaking shelves for yung mga plastic na lalagyan na ganyan, na ipapile dyan. Sabi ko, lalagyan pa dito ng, parang makalimutan ata ni DTV. Sabi ko, may isa pa dapat dito eh. Tapos, hangeran. Tapos, ito sa baba, wala. Pero for now, yan, para maipasok na muna daw dito. So, ito yung pinaka-magiging storage room of the family. Yung mga gamit mo ng panini. But, papakita ko sa inyo ito. Kita nyo ba? It's ilaw. Pero when you turn it on, wow! Nagkakaroon ng fan. Minsan kasi nakaka-suffocate yung mga batang ingay. Tingnan natin. Yung link niya. Ang ganda na naman itong bagong under ni DTV. Tapos marami ding ilaw yan. Dami na kasi naming storage na nagawa sa bahay ko bukod dun sa yung kay Judy. Pagka papasok ka, nakaka-suffocate dahil walang hangin. Minsan di ba matagal ka magkakalikot, kanyan. So naisip niya. Yung kay Judy, nalagyan na namin. Pero yung regular na ceiling fan. Tapos ito nakita niya, mas maganda, mas aesthetic. So anyways, yan, nandyan na sila. Ang galing sila sa
sa hardware. Gagawa daw sila ng flood control dun sa likod. Yun natin yung ginagawa nila ngayon kasi maaraw. Yung ginagawa nilang flood control daw. Kasi nagpo-pull yung water dito pag malakas yung ulan. Ito sinimento na nila, diba? Tapos, sisimentohin na rin nila to. Kasi laging tumatakbo dito yung mga dogs nagpuputik. So, ginagawa nila ng flood control. Ayan. So, bumili sila ng ano ngayon, materials for that. Okay, that is the update. Ako naman ay magbibihis muna para tuloy-tuloy na ako today. Galing ulit si Judy sa palengke today. Ito ang binilin ko. Siopaw and Mami again. And then, nagpabili ako ng pilipit. Hindi na siya pilipit. Bilog na. Tapos, mas mahal na daw. Nang huling bili daw niya, pag nagpapabili si Daddy, 3.20. Ngayon, 3.30 na. Kasi 60 eh. 10 pesos na isa. Tapos, hindi pa siya pilipit. Bilog. Mahal na talaga. Bumili na ulit si Judy ng gulay ng mga bata. Mga food ni na Barkley, Wagyu, and Bocchi. Sayote, kamote, carrots, and potatoes. Ibo-boil na niya. Pumunta kayo kay DTV kasi ako ay nag-admin work pa. Nagko-computer. Wala namang kwenta ginagawa. So, POV ng camera with sila DTV. Finally, na-pick up na yung mga go-go. Ayun yung mga pasabay. Hinihintay ko lang kasi yun. Ayoko kasi nang habang nagliligpit kami doon, biglang dadating eh. Didikit pa namin sa isa yung mga waybill. So, hinihintay ko lang yung dumating bago kami magsimula doon. Kaya kanina, puro mga kuko vlogs stuff yung ginagawa ko while waiting for that. Habang nagnanap ang mga bata, walang manggugulo, kailangan tapusin. Cute. Nakakagigil. Kailangan matapos ko to habang nagnanap sila. Shocks, kaso sa kanila nakatutok yung fan. Pwede ba kami humiram ng fan, Wagyu? Now, we have to do this. Itong isang maletang to, alam mo, yung mga gamit na to, galing pa to Saudi. So, 30 years na. Tingnan mo, mayroon pang rug for the toilet. O, dami. Mga brand new na mga towels, face towels, sobrang dami. Ito ay pang ilang ano na namin, discovery na mga bagong towels. Simula naghalongkat kami dun sa room ni Mami tsaka ni Daddy. Ang dami talaga. Yung iba na donate na namin. Yung iba madumi na, like may mga mancha na from tulo ng bubong, anay, ganyan. So, dinispose na namin. And then, ang dami-daming tinabi. Pero ang dami na naman ngayon. Isang buong malaking maleta na ganito. Puro towel pa ginalaman. Ano ba to? Kumot. Alam mo, pwede natin itong i-donate ngayon sa ano, saktong-sakto. Sa mga nasa lanta. Ayan no, galing pa to sa kung saan kami pinanganak na hospital. King Fahd Hospital of the University. Dito kami pinanganak ni ate. Yan, doon nag-work si Mami. Kaya kami doon pinanganak. Ayan, ang dami. Ano to? Ito pa ata yung kanyang mga maternity, ano eh. Suot niya nung nanganak siya. Yan yung mga suot niya doon sa mga pictures na na-discover ko noong isang araw eh. Ay, okay, let's do this. Akyat daw sila sa bubong. So, bago sila umakyat, nasan ko siya. Hindi na ako nakapagsimula. Magkalawa ako dito. Maggawa. May Ate Nancy from the kabilang bahay. Si Ate Nancy, yun yung aming yaya nung bata kami. Yun nagpalaki sa amin. So, pag mayroon ako mga gustong kainin, sa kanya ako pinapaluto. Sabi namin doon, namimiss na namin yung lumpiang Shanghai, yung lutong bahay na lumpiang Shanghai. Pang piestahan, yung hindi galing sa restaurant. Sabi ko, igawa niya ako. Sarap! Nagpabili ako kay Judy kanina ng ingredients. Nasa palengke, tapos pinabili ko kay Ate Nancy. Ginawa niya agad. Ito kasi yung kabilang house niya ng lolo at lola ko. Parents ni Mami. Doon kami galing. Pag-uwi namin from Saudi. Tapos sakto binenta tong kabilang house. Binili ni Mami. Kaya, ganon. Pero wala na, nasa US silang lahat. Tapos sakto yung tito ko nagtayo kasi ng business dito. Kaya yung yaya namin na umalis na before, na iniyakan namin ng sobra, umuwi na siya sa Bicol. Nandito na ulit siya, tsaka yung buong pamilya niya. Sila yung caretaker ng kabila. Kaya yung mga favorite pagkain ko na niluluto niya ng bata kami, napapaluto ko ngayon, like banana bread, laing na hindi maanghang. Oo nga pala.
Nakalimutan ko din yatang sabihin dito. Baka magtaka kayo nung isang araw, sabi ko sa inyo, dumating siya dito. Hindi na kayo siya dito nakatira. Hindi ko ata naikwento. But nag-move out na siya. Sakto kasing nire-renovate din yung room niya. Tapos ang tagal na niyang pangarap mag-move out. Kasi hindi niya maiwan si Pops. So now, nandito kami lagi ni DTV. Nag-move out na siya para daw ma-experience niya. Being strong, independent boy. Kaya wala kami chef. So pag may request, kaya tinatin sa kabila. Wagyu. Nagising pa kasi kumakain ako. Nap time. Yung set ng cameras ng mga magulang ko. Sobrang dami. Lahat ata ng bagong gadget na lumabas. Meron sila eh. This one, mga ganyan, kung ano-anong camera. Ito yung camcorder na compact, yung maliit. Handycam. But wait. Oh, oops. May mic pa. May flash. Patalo pa ako nitong mga to. Mag-set up. Ito. Okay. Hey guys! Welcome back to my channel! Welcome to another video. Mabigat. Kaya ang dami namin camera. Meron pa nitong malaking kala mo may-ari kami ng studio. Tapos meron pang mga lens. Oh. Grabe. Kumata lang ako. iPhone gamit ko para mag-vlog. Sila ang totoong OG vloggers. Yung parents ko. Bye-bye! Excited. You wait. 5 o'clock na. Natapos na ako mag-work. Nakapag-merienda na yung kami. Natapos ko na. Now, it's time to organize these things inside. Tapos na rin sila sa bubong. Huwag mo na yan, Nok. Ito yung mga kay mami muna. Basically, ganyan siya. Yung mga gamit ni Mami, gamit ni Daddy. Diba? Parang nagagalit. Si Daddy ba yan? And then, ito, lahat to gamit din ni Daddy. Nilagay na namin sa isang box. Sabi kasi, bawal pang galawin after 1 year. Ayoko rin kasing galawin. Si Judy nga gumawa lahat yan. Kagaya nung ginawa ko nga yung mga shoes niya. Ayun, yung mga shoes niya na nandun nilalagay ko kanina, naiiyak na ako. So, yung mga gamit ni Daddy, hindi ko pinaggagalaw. Pinalagay lang namin kay Judy lahat sa isang box. Ito gamit din ni Daddy. Eventually, sabi, dapat daw i-donate. Pero dapat after 1 year pa. Nilagay ko lang muna dyan. Para marami tayong mapapag-donatan eventually. Kasi magaganda pa yung mga damit ni Pops. As in, yung iba po may mga tag pa. Tapos marami siyang mga polos, mga ties kasi nga professor siya. Tsaka mahilig talaga siya mag-outfit. Yung mga shoes niya, ang gaganda pa din. Basta ayan, mostly gamit nilang dalawa. Plus yung mga maliliit na yan, mga family stuff. Tapos, etong mga to, yun yung sinasabi ko sa inyo ng isang araw na mga encyclopedia. Sobrang dami. Lahat to laman to ng bookcase eh. Yung mga hardbound na yearbooks, encyclopedias, nandyan lahat. So, dyan na muna para hindi nakakalat sa labas. And then, gagawa na lang si DTV ng bookcase or idodonate namin somewhere. Ito, mga gamit naman to ni Nini. Madami din yan, pero nabawasan na. Ito na lang yung mga tira niya na hindi niya pa ma-let go talaga. This is like a family storage. Dito ang puntahan pagka merong mga hanapin ng mga lumang gamit. Tapos, lalagyan pa yan ng hangeran kasi may mga gowns pa. Kakausad-usad na tayo. Maluwag na. Ito, mga tools na lang to ni DTV, kaya makalat pa dyan. Basura. This one is Nini Kuracha. Itong mga to, mga stuff din na mapupunta dito sa living room. Eventually, pagka maayos na to. Mga other cabinet na gagawin ni DTV dyan. Tapos, nadagdagan pa ulit yung mga picture album na nakita namin kanina. So, nadagdagan na naman yung mga kailangan ko ayusin. Sa bagay, kasya pa siguro yung mga yun dito pala. So, yay! Ay, sus! Wagyu! Nakuha na naman si mga gamit. Come here, Wagyu! Show me! Look at your brother. He's so cute, oh! Wagyu, come here! Show me! Show me! Wow! Ganda ng backpack. Sabi ni Barkley. Ako, ganto. Ay, sus! Napaka-cute! Si Barkley magaling yan magano yung backpack.
Hinangat-ngat niya kasi nilagay tuloy yung DTV sa likod niya. Sobrang daming mga towels again. Isusort pa natin. Pero bukas na kasi pagod na ako. It's almost 7 o'clock. Gusto ko lang i-shout out sila Luna Massage. Ay naman sila nagme-message randomly na I think sa lahat ng mga customers nila. Meron silang vacant, later, gatong oras, baka daw gusto mo magpa-massage. Mga ganun. Tapos, sakto, si Don nag-reklamo kanina. Sobrang sakit daw talaga ng katawan niya. Kasi nga, dami nilang hinahakot ng mga lupa from dito, hinukay nila sa flood control dito. Papunta doon sa kabila naming lupa. So, sobrang sakit daw talaga ng katawan niya. Nahihirapan na siyang makipagsabayan dun sa helper niya hinuknuk. Kasi bagets pa yun, batak na batak pa daw. Siya, lahat masakit na. Sabi ko, sakto gusto mo magpa-massage. Message sila. Eh, nagpa-massage din kami last week. Sabi niya, sige daw. Gusto daw niya. And then, I messaged them. Ayun pala, may message sila sa akin after yung massage namin last week. Nagta-thank you sila kasi meron daw nagpa-massage, tapos sinabi na sa akin daw sila na-discover. Kaya nagta-thank you sila. And because of that, they're giving me daw 1 hour free massage until December. So, 1 hour this November, 1 hour next month na free. Hindi ko agad nabasa yun eh. So, nung nagbubook ako kanina, sabi nila, ma'am, 1 hour lang babayaran niyo kasi free yung isa as a way of us saying thank you. We value you. So, thank you naman sa mga kumare. Ano mo kaya I appreciate yung mga kumare na pagka meron silang binibili or ginagawa coming from my recommendation. Nag-effort silang sabihin or banggitin na they discovered that particular product or service because of me or place. Na-appreciate ko talaga yun kasi because of that, I get compliments like this. So anyway, it is now almost 7 and our massage is at 7:30. 1 hour lang. Normal massage namin sa Manila. 90 minutes, 1 hour and 30 minutes. One masseuse lang, yung favorite namin masseuse from Le Calmaria. And then, 90 minutes kami ni DTV. So, 3 hours, dalawa kami. Pero dito, 1 hour lang. Nasabay na kami. Parang mabilisan dahil nga may anak kaming clingy. Tayin lang namin sila. And then, relax na. Gusto ko lang i-shoutout si Laluna. Kaya ako nag-vlog ulit. Kasi hindi na dapat ako mag-vlog today. Good morning, guys. It is November 14 today. Hindi ako nag-vlog kahapon. Paluwas na kami today. Hindi ako nag-vlog kahapon kasi ang sakit ng paa ko. Tapos bukas, operahan na yung paa ko. Yung toes ko. Lagi ko itong nireklamo. Diba namatay yung kuko ko? Yung dalawang big toes ko from yung bagong tennis shoes ko last year. Tapos namatay siya sa bayan ni Pops. February this year. And then, siguro around April, natanggal na sila totally. Or March. Yung dalawang kuko. Tapos akala ko, okay, tutubo na. Like normal. Kasi ilang beses na yun naman ako namatayan ng kuko sa paa. Ayun, yung tumubo, parang may stain. So sabi ko, ba't ganun parang patay pa rin? Kasi hinayaan ko na lang. Tapos yun nga, may stain siya. Parang inaantay ko na lang na eventually tutubo ulit tapos gaganda na. But then 3 weeks ago, sumakit na tong right side. Sobrang sakit talaga. Tapos, tiniis ko siya ng 1 week. Na masakit. Parang akala ko wala lang. And then, nag-research na ako. So, minessage ko na si Doc JP, yung aking derma. Sinend ko yung picture. Kasi ni-research ko nga na parang infection nga. So, sinend ko kay Doc. Ganun nga. So, bibinigay siya sa aking gamot na parang nail polish. Pero, sinabi din ni ate sa akin, since si ate is derma nurse also. Ganun din nga daw yung gamit doon. Pero it will take 9 months to 1 year para matreat yun kasi topical lang naman. But, I do that twice a week. Usually kasi pag gabi, pag natutulog ako, sobrang sakit na niya. Tolerable naman na sakit. Pero pagising ko kahapon, puyat na puyat ako kasi that night, di na talaga ako nakakatulog kasi matamaan lang ng kumot. Sobrang sakit talaga. Kaya minessage ko si Doc and then yun nga sabi niya, we might have to remove the kuko na and schedule a minor surgery. So, tomorrow yun, tatanggalin na ng maaga. Sabi ko, Doc, paano yan? May travel ako ng month and baka hindi ako makalakad si OE. Sabi niya, if we do it ASAP, you will be fine by then. Kaya gagawin na namin ito. Anyway, ayun. Kaya hindi ako nag-vlog kahapon. Wala ako sa mood kasi ang sakit. Pero papakita ko sa inyo, tapos na nila DTV yung kwarto. Wow! Overtime yan sila kahapon. Wow! It's so nice already. Yung last na pinakita ko, diba, is this one. Dudumihan niya na agad yung bedroom ni Pops. Tinapos na nila kahapon to. Para pagluwas namin ngayon, at least tapos na to. And then pagbalik nila yung other room na lang. But yay! Finish! Ganito na daw yung setup. Dati kasi dito yung bed. Kaso, ba't nga hindi pwedeng dito lab kasi? Ayun, bawal daw sa feng shui. Pag doon, dahil pag bukas yung door, kita agad yung tao. Pag dito daw, pwede maglagay dito ng plant or lamp, ganun. Ayan. Bawal din dito kasi syempre katapat ng pinto. Ito yung mga lumang nara na rin namin na i-refurbish na lang ni DTV. Bookshelf para yung encyclopedia. Babalik. Basa.
You're almost done. Hoy! Bye-bye! Bye! Yung doors di pa napapalta. Tingnan mo, ngayat-ngat na lang ngayat-ngat ni Wagyu. Wow, you have so much space, guys! Kasi nandito yung kama na nakaraan eh. Kunti na lang. Gawa muna tayo ng coffee. Tingnan mo, dumating si Atake kagabi. Galing daw siyang Manila eh. Tapos dito siya dumiretso bago siya umuwi sa apartment. Pero tulog na kami. Nadala daw ito ni Enjoy. Kaya pala niya ako tinatanong isang araw kung pumunta ako Manila. Nagkikrave na ata sa Enjoy. Pero siya ang galing sa Manila. Umorder na naman ata. And then, nagpadala. Oh, love you, we love this. Grapes! They sent Muscat grapes. Buti na lang, di kami nagkasalis eh. Kasi paluwas kami ngayon. So, imagine kung dumating si Ma. Wala na kami dito. But they sent Muscat grapes. Dadalhin na lang namin paluwas. Hilong-hilo na siguro. Balik-balik ako. And, baka grapes naman ang partner mo. Di ba hindi na niya hinahalo? Noong nakaraan yung may strawberry sa loob. This is yung brownies with pistachio na dating may strawberry. So, yan. Yan yung combination ngayon. Itry natin. Pero sa Manila na. Good morning, guys. Back in the bahay kubo. Today is Saturday. Ninenervyos na ako. It's just 7:30. Realize kami ng 8 o'clock because ngayon na yung aking surgery. Surgery at 9:30 a.m. So, alis kami ng 8 o'clock. In fairness, kahapon din naman sakit yung kuko ko. Sabi yung gising ko kahapon kasi ang sarap ng tulog ko ng gabi. And then, pagluwas namin, hindi lang ako nag-vlog kasi hirap magbabay dun sa dalawa. Tapos, namin kumbilin kay Judy. And then, pagdating dito, nag-work na ako, na-busy na ako. Take advantage ko yung time na nandito sa Manila. Tapos, nagpamassage kami sa aming favorite masseuse as always dito sa Manila. So, now, we woke up early and I'm ready to go to the clinic. Let's go. Hey, we are back home, guys. Yan, tatapusin ko na tong vlog. Papaabot ko pa nga sana itong vlog na to sa next week. Kasi may mga ganap kami. Gusto ko sana kayo isama sa... Meron kaming nakaschedule ni DTV na annual executive check-up sa Asian sa Monday. First time namin siyang ipapagawa. Gusto ko sana kayo isama para makita niyo yung ganap. Kaso lang, baka ipamove ko or cancel ko kasi meron siyang kasamang treadmill stress test. Sabi ni na Doc, the next 3 days. Kailangan naka-elevate lang lagi yung paa ko. Tsaka hindi ko pa masyadong pwedeng lagyan ng pressure yung paa ko. Because nga, madugo pa siya. Yun. Ito sabi DTV. May fasting yun. Paano pa daw yung fasting ko. So, baka i-move na lang namin. Kaya yun, end ko na tong vlog. Ayan na. Ang aking mga paa. Sobrang sakit niya. Yun ang gusto ko sabihin. Sinabihan na kasi ako ng ate ko, nalagyan ko na daw ng Emla or yung numbing cream yung buong big toe ko on the way doon. Marami kasi kaming ganun dahil marami siyang pinadala before kay Pops. Lagi namin nilalagyan si Pops. Pag on the way sa dialysis, para hindi niya masyadong na-feel yung mga tusok. Eventually, kaya na niya. So, hindi na siya nagpapalagay. So, ang dami natira. Naggaganon din ako pag nagpapatato ako. Kaso, hindi na mahanap ni Judy. So, hindi ako naglagay. My God, alam mo yung, ito, diba? Yung big toe. Yan, ganyan. Yung buong to pinagtututurukan ng anesthesia. Dito sa gilid, my God, sobrang sakit. Tsaka especially yung dito. Ganon. Nanginginig talaga. Pinagpawisan talaga ako. Pero buti na lang yun nga. Yun lang yung mga masasakit. But nung tinatanggal na, wala na akong na-feel. Tapos after, sobrang sakit na ulit kasi nawala na yung anesthesia effect. Pero yun, ngayon, meron ako mga pain meds. Sabi nila, Doc, 5 days siya bawal mabasa. So, hindi ko alam paano ako maliligo. 2 days pa naman na tong hair ko. 3 days na nga ata. Buti naligo ako ng katawan ka. Tapos, the next 3 days, medyo pa siya, madugo. On the 4th day, medyo okay na dapat daw. Yung wala na dapat pain. Parang pressure na lang. And the next week daw, okay na to. Parang pwede nang in-normal lakad. Ganyan. Tapos, in 2 weeks, sakto sa trip namin, okay na daw. Pero yung nail mismo, after mga 3 months ko pa daw siya makikita ulit. Ganun. So, this is a gentle reminder for everybody watching. Di ko alam kung ako lang yung ganito, but ever since bata ako, pag may nagustuhan akong shoes, ang normal size ko kasi is 8.
Pero minsan, kasha ako sa 7.5, minsan 8.5 ako, ganyan. Pero, dilemma ko kasi as a arte girl, since ang payat ng legs ko, pag mga sneakers or mga closed shoes, rubber shoes, ayoko ng 8 or 8.5 kasi mukha ko McDonald's. So, basta naipasok ko yung paa ko sa 7.5, yun yung binibili ko para aesthetic. Umiimik dito sa yung napapalantis ganda. Totoo, kaya nga sinasabi ko na dito. Tsaka kung meron ko yung mga anak na ganun din. Kasi talaga, ever since, hindi ko alam, elementary, high school, ganun ako. Pagka naipasok ko na yung paa ko sa 7.5, okay na ako kasi pumasok naman siya. Maraming beses na rin ako may biniling shoes na gustong-gusto ko yung style pero wala nung size ko. Pero merong 7.5 or sometimes 7 pa nga. Binibili ko pa rin. Kasi kasya naman while nasa store. Pero kung pag suot-suot ko na, yun, medyo may masakit, may trauma dun sa big toes ko. Kaya yung nail bed ko nga, sira na daw, sabi ni Doc. Kaya pala tanda ni Doc JP, nung dun pa ako nag-work sa clinic, 2012 pa, lagi nang may ganon. Kasi nga, sanay ako na ganon yung itsura ng big toes ko, pangit. Ayun pala, dahil sa mga traumang na idulot ko sa kanya ever since. Tapos nung nasa Dubai ako, konting beses na yung sunod-sunod ako naka-boots, makikita ko may white na stain na gano'n. Yun na pala yun. Kaya buti na lang nga, tinanggal na daw ngayon. Alagaan ko na daw yung bagong tutubong nails sa gano'n. So, hindi na ako mag-i-inarte. Okay lang ako magmaliit kung open toes, pero yung mga closed shoes, kailangan ay totoong size ko na. Lalo kapag yung mga exercise shoes ko. Yun. Kaya din siya umabot sa ganito is because yung mga dati kong binibili na maliliit, pinanglalakad ko, sumasakit lang siya or namamatay. Pero ito, umabot sa ganito kalala because pinang tennis ko. Sa tennis nga siya namatay, di ba? And then, nung natanggal na yung patay na kuko, tapos pangit na yung kukong tumutubo, tinatakbo ko pa yung mga times na lagi kami nagpipickleball. Kaya pala sabi ko nga, kahit pala binili ko na yung On Cloud na pang tennis, na sobrang sarap niya sa toes kasi parang may cushion. Pag inilalaro ko, may konting pain pa rin dun sa big toes ko. Akala ko, ano ba naman, mahal na nga ng binili ko, masakit pa rin. Yun pala, it's because may trauma na talaga yung aking mga toes. Kaya, yun. This is a reminder. Wear the right size of shoes para hindi kayo umabot sa ganitong injury. And, in 3 months, mag-start na daw tumubo yung nails. Anyways, thank you guys so much for watching this vlog. This is gonna be the last vlog for this month. Next week, walang vlog. And then, vlogmas na everyday. Para meron kaming preparation for vlogmas. Thank you guys so much for watching. See you in December!